Patuloy naman po ang paalala ng pag-asa sa Super Typhoon na inaasahang papasok ng bansa bukas. Kaya't mabuting alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula sa aming kasamang si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Princess. Ako po ang makakasama niyo ngayong hapon. Ako po si Amor La Rosa at ito na po ang latest para sa lagay ng ating panahon. Ang bagyong Wilma ay naging isang low-pressure area ng Mulian as of 11 a.m. kanina. Ito po ay nasa layong 160 kilometers northeast ng Puerto Princesa. Inaasahang magpapatuloy itong magdudulot ng moderate to heavy rain showers and thunderstorms dito po yan sa buong Palawan. Dahil dito inaabisuhan po ang lahat ng mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa araw na ito. Para naman sa magilagay ng ating panahon sa mga susunod mga oras, asahan po dito sa Mimaropa ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na meron pong maulang panahon. Sa katunayan po niyan, inaasahan po dyan ang magkakaroon ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pagulan o pagkidlat, pagkulog. Naku, mag-ingat po kayo dyan dahil posible po itong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, dito naman Western Visayas at maging dito sa Bicol Region. Magkakaroon din po ng maulap na kalangitan at maaaring magdulot ito ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan o pagkidlat, pagkulog. At dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, ayon po kay Mr. Rene Paciente na Chief ng Weather Forecasting Division ng Pag-asa, tayo po ay nakakaranas sa mga pagulan dahil po yan sa convergence o yung pagsasalubong ng mga hangin. Yan po ay ang hanging amihan at ang isa naman po ay yung easterlies o yung hangin mula sa silangan. So nagkakaroon po ng mga kaulapan at natapat po yan dito sa ating area, partikular na po sa atin sa Metro Manila. Kaya naman po kayo po ilalabas ng bahay. Magdala po ng payong para hindi po kayo mabasa at makaiwas sa anumang sakit. Samantala, alam niyo po, hindi lamang tayo sa low pressure area sa loob ng ating PAR nakafocus ngayon. Meron nga po kasing isang bagyo na nasa labas ng ating PAR. Yan po ay may international name na Haiyan. Ito po ay tropical storm pa lamang at huli po itong namataan sa line 2,170 kilometers. Yan po ay east ng Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot ng 95 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng mga ng 120 kilometers per hour. Inaasahan pong kikilos yan pa bilis na 25 kilometers per hour. At dahil pakaluran nga po ang kilos ng bagyong ito, maaaring pumasok ito sa ating PAR, yan po ay sa Huwebes ng umaga. Gayunpaman sa loob naman po ng 36 hour ay hindi pa po ito inaasama makakaapekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Kaya naman patuloy po nating babantayan, kaya naman tutok lamang po dito pa rin yan sa Panahon TV at syempre sa Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, kahapon po November 4, 2013 ay nanalasa ang buhawi o tornado sa Cebu, partikular na po yan sa ilang bahagi ng Mandaue at Lapu-Lapu. Para mabigyan tayo ng ideya sa kung ano at paano nga ba nabubuo ang tornado, ito po ang napapanahong kaalaman. Ang tornado, o mas kilala natin sa tawag na buhawi o alipuyo, ay isang mapanganib na weather system. Ito ay nabubuo sa cumulonimbus cloud kapag nagkakaroon ng wall clouds sa ilalim nito na siyang mabilis na umiikot. Dahil dito, nabubuo ang panel na bumababa sa palapag ng lupa at nagiging buhawi. Ang kolumna ng hangin na dulot ng buhawi ay umiikot ng counterclockwise at may bilis na 50 km per hour o higit pa. Dumarating lamang ang buhawi tuwing may thunderstorms. Ito ay may iba't ibang sukat at maaaring tumagal ng 1 oras. At ito pa po ang dagdag kaalaman ayon po kay Mr. Rene Paciente. Ang tornado po ay nangyari kapag merong severe thunderstorm. So ibig sabihin po nito, mesoscale na po yan at malaki na po talaga ang cumulonimbus cloud. Sa loob po ng kaulapan na ito, mababa po ang pressure. So ang tendency po niyan, hihigo po siya sa baba para ma-normalize ang pressure. Kaya naman payo po namin mag-monitor po lagi sa inilalabas sa thunderstorm or advisory ng Pag-asa para maging handa at makaiwas sa anumang sakuna. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Antabayanan niyo po ang aming next na weather update. Mamaya po yan 3 p.m. Dito pa rin po yan sa Panahon TV Express. Nakasama niyo po sa News at 1. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo, Princess. At inyo pong natunghayan si Amor La Rosa. Amor, maraming salamat sa iyo.